Sagrado for President, Sagrado for Vice President. Yung current issue sa Crestwood student, naghahanap siya ng hustisya. Batas para sa pamilya. Habang sa Battle of the Band na inorganize nila Justine kung saan guest nila si Rafael na nagpasalamat ang binata sa daddy niya sa suportang binigay niya sa kanila. Nagulat naman si Moy pagbalik niya ng dorm dahil andoon si Mang Estong na sinaad pa ng binata na hindi man lang nagpasabi ang tatay niya kaya biniro siya ng matanda kung maghahanda ito kapag nagsabi siyang pupunta siya na inabot pa ni Mang Estong yung perang dala niya, sabay sinaad niya medyo sinwerte siya sa benta at inabot din niya ang ukay na sapatos para sa binata. Lubos ang pasasalamat ni Moy sa tatay niya dahil hindi niya yon inaasahan. Tinanong ng tatay niya kung nag-aaral siya ng mabuti na masayang pinakita ni Moy ang mga matataas niyang marka na puro line of 9 sabay pa rin niyang sinabi na magiging 100 na lahat ng grades niya sa susunod. Agad namang nilabas ni Mang Estong yung flyer na binigay ni Justine na nakita niya sa mesa ni Moy at agad niyang tinanong kung sasali ang binata. Pinaliwanag ni Moy na maganda ang prat na yun dahil nagbibigay sila ng educational assistant para sa mga kabrad nila at puro bigatin ang mga alumni nila. Sinaad naman ni Mang Estong na hindi sasali ang binata doon dahil baka sasali siya para makipagrambulan. Sabay sinaad niyang may mga namamatay sa hising na agad namang sinabi ni Moy na hindi yun mangyayari sa kanya. Medyo tumaas na naman ang boses ng tatay niya at nanindigan siyang hindi pwedeng sumali ang binata sa Gamma Sigma. Sinabihan pa niya si Moy na mangako siya na ganamang nagsori ang binata at nangako sa tatay niya na hindi siya sasali na kahit sa isip niya ay desidido na siyang sasali sa Gamma Sigma. Nang aalis na ang tatay niya ay nagpasalamat ulit si Moy at niyakap niya si Mang Estong. Habang magkasama naman sila Nadia at Melanie na nagsabit ng tarpaulin ni Roland sa covered court ng Crestwood kung saan pinagtabuyan sila ng mga gwardya at pinagbawalang magsabit ng tarpaulin sa loob ng school. Hustisya ang sigaw nila Nadia at Melanie para sa binata at nakipag-agawan pa ang magina ng baklasin ng mga gwardya na saktong papalabas naman ang sasakyan ni Rafael. Tinanong ni Rafael kay Randy kung ano ang nangyayari na agad namang sinaad ng driver niya na nanay ni Roland si Nadia. Pasigaw na sinabi ni Nadia sa mga gwardya na puro kasi kasinungalingan ang pinapalabas nila tungkol sa pagkamatay ng anak niya at takot silang lumabas ang totoo. Sakto namang lumabas si Elmore kaya sinita niya ang gwardya kaya sinaad ni Nadia na mga bastos ang mga guards nila. Agad humingi ng paumanhin si Elmore at nagpaliwanag itong bawal magkabit ng tarpaulin sa loob ng campus. Sabay sinaad niyang sasamahan niya ang magina sa gilid ng gate at tutulong pa siyang magkabit ng tarpaulin ni Roland. Nang makarating naman sila Rafael sa mansyon ay giniit ni Randy na iba talaga ang magulang dahil gagawin nila lahat para sa mga anak na kahit nagbubulag-bulagan ng mga ito, maabswelto lang ang anak nila na kinuwento pa niya noong tricycle driver pa lang siya na nakasagasa siya pero gumawa ng paraan ang tatay niya para lamang makalaya siya lalo't kasalanan ng nakasagasahan niya. Giniit naman ni Rafael na paano matututo ang isang bata kung hindi naman matuturuan ng leksyon. Habang pinagbasdan muli ni Moy yung flyer ng Gamma Sigma at alam niyang tutol si Mang Estong sa bagay na yun na kahit nangako ang binata ay sasali pa rin siya sa grupo na susuwayin niya ang pangako niya sa tatay niya. Habang alam din ni Mercedes ang krimeng nagawa ni Justine kaya isa siya sa mga magko-cover up at siya mismo ang nag-utos sa anak niya na lumapit sa lolo Jaime niya dahil alam niyang si Jaime lang ang makakatulong kay Justine. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.